Mula sa Barangay Salinas 2, what's up na? Sep! Hooray! Mula sa Barangay Salinas 2, what's up na? Sep! Hooray! Mula sa Barangay Salinas 2, what's up na? Apo ng dating Kapitan Victorio Guerrero Sr. at pamangkin ng dating Konsehal Victorio Toto Guerrero Jr. Patunay na ang pagsaserbisyo ay nasa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Siya ay dating appointed konsehal ng Salinas 2 at ang kanyang komite ay ang Peace and Order. Naging empleyado rin ng isang airlines noon, kaya naman ang punong barangay ay patuloy sa paglipad sa pag-abot ng kanilang mga pangarap para sa kanilang nasasakupan. Ang mga programa at proyekto niya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga kabarangay na nagpapatunay na ang tunay na liderato ay nagmula sa puso. Maaasahan, garantisadong tapat sa serbisyo. #Markadong Guerrero Tatak Torno. Punong Barangay Mark Guerrero Torno ng Barangay Salinas 2. What's up, Cap Mark? Kamusta na po? Ayan po, baka nais po natin batiin ang mga viewers natin ngayong araw na ito. Paumpisahan na natin, Cap. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating What's Up. At samahan niyo po ako sa aming programa ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami sa kumustahan with Cap Mark. Talaga ng mga Salinas 2 ay napakapalad that we have this young generation of leaders that we have mula po sa ating pamahalang lungsod at naninilbihan para po sa ating mga kabarangay. Cap, kamusta po ang inyong pagpapalagay? Ano pong preparations niyo for this Holy Week? Talagang nag-ano po kami sa Sumbak. Naka-ready po kami. Yan, maglalagay kami ng mga tent para sa mga ating mga kababayan kasi iba umaalis talaga. Opo. Talagang sisigurado namin ng ligtas ang iiwan nilang kanilang mga bahay. Tama, maraming salamat doon, Cap. At least paumpisa pa lang, alam na ng ating mga kabarangay sa Salinas 2 na nakatutok ang buong konseho ng barangay kasama ng ating mga volunteers at mga tanod sa perspective ng pagbabantay ngayon in this summer vacation. Cap, kayo po ba ay nakapagpahinga? Nakapagpahinga ba kayo recently or maraming activities pa rin? Maraming activities pero syempre kailangan natin magpahinga para syempre mabigyan natin ng magandang ang ating mga kababayan. Tama, po, importante na nagpapahinga pa rin ang ating kapitan dahil sino pa nga po ba ang magmamando at magli-leader, magte-take ng leadership magkataon ng ating mga Caps ay talagang pagod at sagad-sagaran ng kanilang pagod. Together with you, Cap, this morning ay may mga kasama po kayo. May support system tayo today, yes, no? Opo, baka pwede nyo naman po na maipakilala sa atin ang ating mga kasamahan dito ngayon sa studio. Unahin ko po ang aming kagawad Marvin Sebal. Dali po si kagawad James Pugaw. Kagawad Benny Monson. Kagawad Buboy ko. Kagawad Dudel Camposano. Diyan po ang ating barangay secretary, Chiki Kilatay. Ating po barangay treasurer, Annabel Samon. At ating barangay administrator, Jun Burgos. Kasama po ang ating head lupon, Sherwin. Ang ating barangay tanod na si Roel Villamon. Assistant pong lupon, si Louie Salvador. At syempre, ang ating SK chairperson, Jessica May Balano. Grabe, jam-pack tayo ngayon dito po sa studio at talagang kinompleto ni Cap. Sabi ni Cap, ay total naka-declare naman as a holiday at special non-working holiday sa lungsod ng Bacoor sa pamahalaan po natin ay talagang dadamihan ko na po ang mga kasama natin dito. Syempre po, ako habang binabati ni Cap ang ating mga kasama sa studio, nanonood din po ako sa live, naka-monitor po tayo. Abay, napakarami po ng bumabati talaga. Paumpisa pa lang ay meron na pong mga pagbati mula sa iba't ibang ahensya
po natin. Pagbati po mula kay Divina Manio, Go Cap Mark. At sabi naman po ni Lenny M. Samson ay ilan po sa mga kanyang, ang dami niya na pong message. Ma'am, pwede niyo po i-PM si Cap. Opo, kung may, hindi. Sabi po ni Ma'am Lenny M. Samson, hello Cap Mark Guerrero Torno from the Golden Movers Seniors Juniors Club, Lisandra, with Ma'am Gigi Besana, Pres J.Ann Malto, Mary Grace L. Orlanda, Vice Pres Neneng Kamba Mabini, Somera de la Cruz, with all the Zumba goers. Kap, active bang Zumba ninyo sa inyo? Yes po, active ang Zumba sa amin. Parang sigurado po ako si Kap ay ka-join din sa Zumba. No? Nagsusumba din kayo, Kap? Hindi. Parehong kaliwa ang aking Parehong mga kaliwa paa. ang paan. Kaya po pagbigyan nyo na Support po pala. lang tayo, Opo. support. Support pala si Kap, taga-support si Kap natin. Ano? Hello sa aming mga supporters, kagawad ng ating Lisandra Seniors Club and the Golden Movers Junior Seniors Club, kay Kagawad Buboy Perez and kay Kagawad Marvin. Hello daw po. And syempre po, mula naman po sa ating isa sa mga viewers natin, si Paquito Beso, 24/7 in service Barangay Ambulance ng Salinas 2 sa pamunuan ni Cap Guerrero Torno. Grabe no. Pag-uusapan pa lang po namin, ito naman masyado nyo naman po kami ine-expose. So, wala pa po ito pa. Pero maraming salamat po. Ibig sabihin po kasi nito, yung mga nanonood sa atin at mga supporters po ng ating Barangay Salinas 2 ay na bibigyan talaga ng serbisyo. Wala pa po, hindi pa kami nagsisimula, hindi pa kami nag-uusap ni Cap. Ito na kaagad tayo. Pa-shoutout naman daw po, watching from the Don Combs Laundry Shop. Ay, shoutout po. Pati mga naglalabahan po sa atin ay nanonood. Tutok lang po kayo dyan. May matututunan po kayo dito sa amin ngayong araw na to. Meron naman po, from Jaime Contreras Jr., iba, magmahal ang Mark Kadong Guerrero. Ay, grabe naman po. Talaga naman, ibang... Naku, mamaya po aalamin natin kung paano ba magmahal si Cap. Talaga naman, kayo Cap, baka may nais po kayong batiin ngayong umaga na ito. Nais ko lang batiin yung dalawang kagawad po namin. Nandun sa kanilang mga bahay at may sakit. Si Kagawad Beron, Kagawad Midel. Dito kami. Panoorin niyo po. Yun. Sayang naman po at hindi po kayo nakapunta, nagkasakit. Hoping for your quick recovery po at syempre po, dapat po magpalakas kayo ng maigi kasi hahabol pa kayo sa operations natin sa Zumvac natin. I'm quite sure talagang required ang bawat isa sa atin to exert effort. Meron din po mga nagpapabate. Pa-shout out po from Manggahan. Sabi po ni Jaya, hey. And sabi naman po ni Arnel Kilantang, love you Kuya Cap. Grabe naman po. Salute po Cap sa sipag at tiyaga nyo sa Salinas 2. Mula naman po kay Pekta Monli. Pekta po talaga pangalan niya talaga, no? Pekta hindi ko po alam, nakita ko lang po dito eh. Ayan, sabi naman po ni Presi Tenorio, hi po, Cap Mark from Barangay Staff, mabuhay ang Barangay Salinas 2. Grabe naman po ang supporters natin. Kahit online, meron tayong mga keyboard warriors na pumapalag talaga ngayong araw na ito sa Salinas 2 kahit pa Holy Week ang sineselebrate natin. Cap, having this conversation, nakikita ko na po talaga sa ating mga viewers na full support sila in the perspective ng mga services na ibibigay po ninyo. Gusto ko pong i-highlight, Cap, kasi I'm quite sure lahat naman i-highlight natin yung usapin ng pangkalusugan natin. Pagdating sa health, unahin na natin yung usapin ng health natin dahil ngayon, you're monitoring sa Zumvac natin, Cap. And you're also monitoring with other regular programs na meron sa ating barangay. Importante po kasi nito Yung sa health sector natin, may health center na available ba tayo, Cap? Yes po, ang health center po natin is Monday to Friday. Tuesday and Thursday po, nandyan po ang duty ng ating doktor para talagang mga pumupunta po mga kabarangay natin, ma-actionan din po nila. Well-informed po ba ang ating mga kabarangay kung ano yung schedule na meron tayo yes sa po, ating health center? nakapost po yan sa aming social media account, sa aming FB page, ang schedule po ng aming mga center. Opo, mukhang ito naman ay very clear sa ating mga kabarangay. Cap, from this, meron kayong, ang ganda ng inyong health center, yung 3 floors na yun, Cap? Yes po. Ay, health center Yes po. Pero nagagamit naman doon hanggang second floor lang. Second floor po. Okay. So magkataon, Cap, ano po yung mga services na nakapaloob dyan sa health center natin Ano po, may mga bakuna tayo para sa mga bata, sa mga PWD po, may mga anti-flu vaccination, immunization, at meron tayong mga anti-cervical cancer. Talaga, ito po, Cap, yung mga bakuna natin, saan natin ito nakukuha? From the city government or nagpa-purchase Yes, kayo? from the city government po. Okay. Ito yung assistance na ating city government. So, sino po, Cap, yung usual na nagpo-provide ng bakuna
City government po. City government, meron po kayong may Sa- naka-assign talaga Yes po. na ano sa kanila. Okay po. Coming from that, may nag-a-assist po ba from the barangay na talagang personnel din ninyo? Yes po, meron naman po. May nakatoka May naman po nakatoka kayo? dyan. Then tulong din ni barangay. Lalang kami ng pondo para sa gamot. Gamot. Para sa Opo. mga residente namin. Ito po ay at parang dumog yun Kap, ano? Yung isa sa mga litrato natin, parang ang dami ng tao. Ano po kaya yung mga ano natin? For seniors, meron din po tayo Yes po. na vaccination. Senior. Oh, that's Lahat good. Kasi ito pong mga programa na ito, libre nating nakukuha, basic and essential sa ating mga kabarangay. And syempre po, hindi naman ito maisa sa katuparan kung hindi rin naman po makikipag-coordinate si CAP sa ating Office of the City Health Services para magkaroon tayo ng schedule on this at magkaroon po ng allocation sa ating barangay. Usually, CAP, ilan po ba ang mga seniors at PWDs natin? Sa seniors ko po, nasa 1,400 Ang dami ang na. seniors. And then sa PWD, almost 210. Grabe po. Ano? Sa senior nyo, CAP, may recorded ba kayo na pinakamatanda sa inyo? Meron na nag-97 sa amin. 97? 3 years na lang. Meron ng Pride and Glory ang Salinas Dos na centenarya natin. Pero Kap, yun nakakamusta na pupuntahan niyo pa po? Yes po. Talagang yung... Actually, nakakapag-zumba pa nga siya eh. Nakakapagsumba pa po ang 97. Sa Villa Lisandra, meron kaming isang talagang Ang ganda po malakas pa. Malakas pa po. 97. At the age of 97 years old, at the age of 90, 80 years old, ay nakakapag-zumba pa. Ano kaya ang kinakain ng mga taga Salinas Dos? Kakaiba po ang lakas mga ninyo. sinaunang matanda talagang. Opo, pag mga ganun talaga, galing sa dating kagaya natin, umunlad lang tayo into a city, ay talagang matatanda natin, baka umabot pa ng 250. Moving from that, talagang nakikita kasi natin kung ano yung mga services na meron tayo. So, usapin kasi ng health natin. Kamusta, Kap, yung coordination nyo with the city government pertaining your request sa health sector natin? Maayos naman po. Once kami mag-request, kung mga ilang lang, talagang binababaan lang kami ng programa nila. Like yung mga Operation Tuli, mga medical mission. Talagang wala naman akong masabi. Opo. Talagang Na-provide talaga. Provide talaga nila. Kamusta, Kap, yung medicine provision natin, nabanggit nyo kanina, libre ang medisina sa inyo pong barangay. Ano po ito? May budget kayo for that? Yes, may budget kami dyan. Yun nga lang, syempre hindi ganun kalaki. Talagang sa sobrang dami na rin ng residente sa amin, talagang nagkukulang na. Opo. Kaya talagang gagawa naman kami ng paraan para talagang lahat mabigyan eh. Ano pong solution ang hinahanap natin for this? Naghahanap kami ng ibang makakatulong sa amin. May mga mag-sponsor. Hanapin kami sa city government para mabigyan ng solusyon yung sa mga gamot. Sa sponsors natin, Kap, meron namang mga nagbibigay talaga? Yes, may mga Cavite Grand Lions Club. Nakapagbigay sila sa amin ng mga vitamins sa mga bata, mga eyeglasses para sa mga senior citizen. Which is good. Kasi po ako naniniwala ko na ang isang barangay ay hindi magkakaroon ng mga sponsors at hindi lalapitan ng mga sponsors, wala magiging magandang pag-uugnayan kung hindi nila nakikita yung output, no? Kasi kahit ako po, halimbawa, magpe-pledge ako sa barangay. Tapos pag tinanong ko na, saan na? Ang sasabihin lang sa atin ay, basta natanggap na ng mabuting yun. Nasa mabuting kamay na siya. Pero walang output, hindi natin nakita. Abay, napakahirap naman po na uulit tayo. Pero kung sa inyo po, sa Salinas 2, nakikita natin yung ganito, ay isa lang po nangangahulugan doon. Talagang nakikita yung output, meron kayo na ipipresent na accomplishment coming from your programs and activities. And coming from this, Kap, kasi I'm quite sure kayo po ay very young pa. At to make it public, Kap, how young are you? 36 po. 36, as young as 36 na nasa leadership position na po, Kap. Was it your prime decision to move for barangay captain? Hindi po eh. Pero ako'y nung na-appoint na bilang barangay kagawad, so nakita ko lahat, may mga pagkukulang. Kaya sabi ko sa sarili ko, sana dumating ang araw na mapunta ako sa ganyan posisyon. At masolusyonan ito. At masolusyonan yung mga problema na yan. Pero primarily, hindi nyo talaga ginusto hindi. na nandito kayo. Pero yun nga, sabi nga markadong gerero nga, at may kakaibang tatak ng pagiging torno. Ano ba, Kap, yung usual na talagang kinuha nyo rin, inadapt nyo from your ancestors, from your yung pinanggalingan ng leadership line ninyo? Maging tapat
sa serbisyo, maging tapat sa tao, maging totoo. Yun talagang, yun ang pinahalagahan ko sa lahat. Napakahalaga po nun, such an important words coming from Cap. Kasi sa ating mga Bacoorreño at sa ating mga taga-barangay Salinas Dos, pinahahalagahan po dapat natin yung salita na binibitawan natin, yung programa at vision natin sa ating barangay. Because if not, at walang mangyayari, abay, teka lang, baka hindi na tayo muli pagkatiwalaan ng ating mga kabarangay. That having said, Cap, as a first-termer barangay captain, was it very challenging? Yes, sobra. Dahil kami, merged barangay pa. Talagang, hindi naman din ganun kalaki ang aming pondo. Pero awan ng Diyos, nairaraos. Sa tulong ng ating buting Mayor Strike, talagang tinutulungan at ginagabayan niya kami. Pag kami kakaroon ng problema. Kamusta, Cap? Hindi naman, yung challenge nyo ba sa barangay merging, how was it? Sa una, mahirap. Pero sa pagtutulungan ng mga kagawad ko, mga barangay staff, talagang mairaraos naman. Talagang kaya. Moving forward, dahil nga nakita naman natin yung vision ng ating kapitan na tuloy-tuloy yung pagbibigay natin ng libreng serbisyo. Nabanggit na kanina sa comment section yung kanilang ambulance ay 24/7 available. Ilan po bang ambulance available sa inyo, Ka? Ang ambulansya po namin ngayon ay isa lang. Isa lang. Pero talagang 24/7 po yan, naka-standby. Yun nga lang, nahingi lang ako ng pasensya sa iba dahil bisa po pag nagkakasabay-sabay, talagang hindi na po namin kaya i-cater. Pero rest assured naman po, tinatawag naman po namin ito sa 161 para makapagpadala ng ambulansya. Opo, ma-provide na naman natin ang assistance. Talagang sa panahon ngayon, sa hindi din po malamang dahilan, dumarami po ang mga nangangailangan ng emergency medical services. Hindi ko po alam kung ito ay nangangahulugan na talagang yung health natin ay well compromised o umeedad lang talaga tayo at marami tayong medical needs na kinakailangang ma-address. And hoping po na magkaroon pa po tayo ng other investments. Kasi, Cap, thank you doon sa investment ninyo na meron kayong available ambulance 24/7 at may nakatao. Pero totoo din naman yung sinasabi ninyo, Cap, ang dami talagang tumatawag. Sa dami ng tatawag, minsan talaga ilabas lang din natin, i-present natin yung case na minsan po sa isang pasyente, hindi lang isang ospital yung kailangan mapuntahan. Umaabot ng 3-4 na ospital bago lang siya makater batay sa kanyang pangangailangan. Kaya pagpapaumanhin po, hindi naman po kasi kagaya ito ng dito po sa Bacoor, I'm very confident ang ating mga, lalo na sa mga barangay captains natin kagaya ni Cap Mark, na hindi po sila nag-o-orient ng mga barangay tanod o ng mga rescuers nila na drop and go. Ano po yung drop and go? Yung kukunin yung pasyente tapos idadrop lang doon sa ospital, papabayaan na. Meron pa rin naman po kahit papano ginagawang management regarding that. Kaya hindi po dapat talaga natin i-assume na ganun lang kabilis ang ambulansya na kukunin, tapos ibababa sa ospital, tapos na tayo. And yun kasi yung mga problema natin Usually, Cap, kapag ganun, nakikita nyo na yung problema natin. How do you take heed doon sa mga discipline? Ano pong mga plano yung meron tayo? Sa akin, lagi kong bilin sa akin yung ambulance driver na talagang pag hinatid mo, ibabalik mo yan ng maayos. Ay ko, alagaan niyo yung pasyente. Yes. Kasi hindi po pwede. Kailangan tutulungan ninyo rin. Correct. Ito po ay mga health-related services natin. Cap, dumako naman tayo. Still health-related. Dumadami kasi ang kaso ng dengue. Yes. Do you conduct misting? Yes po. Kami dyan, nagpapa-misting. Kasi talagang yung mga dengue, talagang nakakamatay Opo. Lalo sa mga bata, sa mga schools, mga public schools dyan, talagang pinabobombahan ko yan ng dengue, ng misting. Ayan po, nakikita naman po natin sa ating mga screens ngayon. Ito po, Cap, sino po usually ang nag-operationalize ng mga misting machines ninyo? Ang aking QRT, mga Quick Response Team. May naka-assign kayo talaga. May naka-assign kami para sa mga misting. Opo. How often, Cap, do you do the misting? Bago, after tag-ulan. Opo. Kasi yung mga stagnant waters natin, napakahirap po talaga. At sa mga kabarangay natin, panawagan po na pagkatapos umulan, umambon o magkaroon po ng water-related na mga disturbances na meron po tayo, ay pakisigurado lang po
na matuyo natin ito, maitapon natin yung mga nagsastagnate na water. At syempre po yung mga gulong, yung ilalim niyan, talagang may naiipon pong tubig. Huwag tayo mag-promote ng mosquito party sa ating pong lugar. And nakikita natin dito, sabi po dito sa ating comment sections ni Jaime Contreras Jr., kahit hindi ka barangay, natutulungan ni Cap lalo na sa oras ng pangangailangan. Grabe, Cap, can you share with us sa ating grupo? Hindi naman po ito sa pagmamalaki o pagmamayabang, pero baka meron po kayo maaalala, marirecall na hindi nyo naman talaga kabarangay, but you were able to provide help and aid sa kanya. Minsan po may lalapit sa amin sa gamot. Siyempre, tatanungin ko, Nay, tigasan kayo? Sasabi, tiga ibang lugar, tiga Ligas, Aniban. Hindi mo naman po pwede tanggihan pag may lumalapit sa'yo. Diba? Kaya nga lumalapit siya kasi kailangan niya ng tulong. Tayo, kailangan tulungan natin. Correct. Yun po ang isa sa mga bagay na dapat bigyan natin ng pansin. At nakikita ko, nagbabasa ako sa comment section, nakakatuwa po yung mga supporters yung talaga, Cap. Sabi ni Sunny Rosario, maraming salamat po, Cap Mark, sa tulong at suporta sa tropang sa PEDA members at GSSI Guardians sa Salinas 2. Mabuhay po kayo. God bless po. Sabi naman po ni Norman, feeling ko dito na lang po ako magbabasa ng mga questions sa comment section natin. Kasi grabe yung mga sabi po, halos lahat naman 24/7, tanod, fire volunteer, mismong barangay Lupon, ganyan kapag alagang Cap Mark. Cap, meron kayong fire volunteers? Yes po. So meron kayong fire truck? May fire truck kami. May available kayo? Available. Kamusta? Kasi nung last time nagkaroon kayo ng insidente, po? Sunog. Ng sunog. Kamusta naman po ito? Lagang pinakiusapan ko yung mga residente namin na doble ingat, lalo na pag-aalis ng bahay, laging double check nila yung mga saksakan dyan, mga outlet. Talagang, pero buti lang, Cap, hindi ganun kalaki. Naging insidente natin ng sunog. Buti naagapan din kaya talagang saludo ako sa aming mga fire volunteer. Talagang masisigasig Ibinigay talaga. Yes, at kayo din po ay nakasakay din mismo, Cap. Ako po yung nagmamaneho ng fire truck namin Abay, ano hong ginagawa? Sana wag naman magkaroon ng problema. Ay, wag naman talaga, Cap. Sinasabi ko sa inyo talaga, Cap. Pero ano pong ginagawa ng ibang personal natin? Kakain na lang pag lunchtime sa barangay? Hindi po, kasi kumbaga may mga kanya-kanyang mga tasking po kasi sila. At inako nyo na? Yes, kumbaga ako mismo. Sabi ko nga, parang pangarap ko rin, dati parang pangarap ko rin maging bombero. Parang gusto ko maging, gusto ko tumulong din. Hindi lang sa aking kabarangay, kundi sa ibang lugar pa. Iba talaga, pag markadong gerero at tataktor, Nothing in politics, pero talagang natutuwa ako dun sa, nagulat ako, sabi ko, teka lang, si Cap yun Si Cap ang nasa unahan ng sasakyan at nakasakay sa ating fire truck. Ay napakahalaga po na ang ating mga captains, ang ating mga leaders ay maalam kung ano yung ginagawa. Hindi lang yung basta, gawin mo yan, gawin mo to, kaya mo yan. Kundi alam nyo mismo, kayo mismo kayang gawin yung mga bagay na dapat maipakita natin sa ating mga kabarangay. Grabe naman po ito. Cap, kasi nabanggit nyo na, may ambulance kayo, meron tayong fire truck. Siyempre ngayon, napakalaki ng krisis natin sa gas. Sa barangay po ninyo, anong mga means and ways na ginagawa natin to ensure yung energy conservation, pati yung ating kinaharap na krisis ngayon sa gas ay kahit paano maibsan sa inyong barangay? Una po, sa aming barangay, yan na yung naka-solar na. Actually, last year, napasolar na po namin ang aming council. Sa ngayon naman po, pagdating sa gas, nag-purchase kami ng mga e-trike. Ang e-trike, dati kasi mga gasolina pa yung pinanghatid namin ng mga upuan pag minanghiram, mga tent. Ngayon, e-trike na. Then sa Rubing naman, meron kaming single na e-bike. Para talagang charge na lang. Kasi libre naman din kuryente namin dahil may solar na Kaya talagang, like ko nga, yung gas allocation namin is para lang sa mga ambulansya at fire truck. Doon na lang talaga ang priority natin. Yun ang pinaka-priority namin. Hindi naman po ba naranasan, Cap, ng mga kagawad ninyo, ng mga tanod na habang nag-i-e-bike tumirik? Actually, one week pa lang naman. One week pa lang naman. Tinatry natin. Tinatry So, technically, nandito pa lang tayo sa pinaka-prototype natin. And i-observe pa natin kung ano yung magiging performance. Pero kamusta, Cap? Yung performance ng inyong e-bike, okay naman? Okay naman. Nagigamit even during night? Tumatagal naman siya ng 3 to 4 days. 3 to 4 days? So, kung roving lang naman, yung
Opo, wag niyo lang pong paabutin ng mga Tagaytay rides ito, Yes, no. oo. Idadaan niyo pa ng Cabiang Tunnel, wag naman ho. Baka doon na ho talaga kayo titirikan. At syempre, i-serve natin yung purpose. Pinurchase ito para sa kapakanan ng ating mga kabarangay, 'di ba? At ito po yung napakahalaga, no, na ang mga resources natin, Kap, nagagamit siya for solely doon sa function ng ating barangay. Dahil aminin natin, ang ilan sa mga barangay natin dito sa Pilipinas ay nai-issue na ang ambulansya ginagamit for non-emergency, ang natin ay nagagamit for personal use. Kamusta sa inyo, Kap? Talagang strict kayo sa implementation? Yes, po. Talagang yung function niya, yun ang dapat Yun gawin. lang. Lalo pa ngayon sa ating mga ambulansya at sa mga fire truck natin talaga. Napakahalaga po na ang ating function ay i-maintain natin pertaining to its purpose to serve our fellow Bacoorreños. Yan. Kamusta naman, Kap? Kasi nabanggit na natin, health sector natin at yung mga regular services natin. Syempre po, meron naman tayo pagdating sa ating mga ilan pa sa ating health sector. Balita namin, Kap, kasi all-encompassing kasi ito pagdating sa usapin natin ng health and seniors natin, even sa ating mga kabataan, you do provisions ng school supplies. Yes. Sa ting darating ang pasukan, namamahagi kami ng mga school supplies, mula daycare, elementary, hanggang high school. Na sa gano'n na paano makabawas naman yung mga magulang nila sa mga bilihin. Talaga naman, ito yung mga programs na meron tayo sa atin. And even coming from that, syempre, nabigyan na natin, may school supplies ang ating mga estudyante. Yung mga nanay, minsan wala kasing pinagkakabisihan. May mga available livelihood programs ba kayo? Yes, katuwang po namin dito ang Salinas 1 sa livelihood. Opo. Kakaroon kami ng mga candle making, soap making, yan. So, itong mga ganitong klase ng programs na meron tayo, Kap, libre po ito? Yes po, libre po ito. So, paano sila makapag-avail sa inyo, Kap? Ano yung usual process ninyo? Papalista lang po sila dun sa amin pag gusto nilang sa livelihood. Yan. And then, pagkatapos nila nung program, Kap, Pag nakagraduate naman sila, bibigyan naman sila ng pampuhunan. At yun ang panimula nila. okay. So, libre naman yun din, Yes Kap? po, libre din. Tapos, kapag may income, sa kanila. sa kanila po? Para mapapaikot nila. Okay. Para mapalago nila yung So, magkataon, Kap, kapag halimbawa, merong pumunta sa inyo, sabi, Kap, bebenta ko po yung dishwashing liquid sa inyo. Ina-avail nyo ba yun o binibigay sa inyo usually? Yes, ina-avail din namin. Ina-avail nyo rin para at least kahit pa para paano mapaikot nyo, ipapaikot. may income, Income. Opo. Talaga, at least tama lang, outright lang yung ating kumbaga kaliwaan tayo dito. And sa mga regular services natin, syempre meron kayong libreng barangay certificate, Kap. Yes po. Sa lahat, para sa mga senior citizen, PWDs, solo parents, sa first-time job seeker, yan, libre po yung ating barangay certificate and barangay IDs. Yung nga lang po, yung iba, may fee po kami na 20 pesos. At 20 pesos Yes po. Ang 20 pesos na to, usually, Kap, para saan siya napupunta? Napupunta po siya, siyempre sa pa-maintenance namin sa barangay, yung mga pambili po ng mga tubig na iniinom na aming mga staff. Operational expenses Yes, ng inyong barangay. expenses, Pero hindi naman po ganun kalaki, 20 pesos. Hindi po maliit lang din talaga. Maliit lang din Kasi talaga. mas marami kang PWD at saka senior ang kumukuha Opo. Minsan po talaga napakapalad ng mga seniors natin, ang likuhan ng mga ganyan, tas libre na, Para sa ating mga seniors talaga na i-provide naman natin. And even barangay ID, Kap, Yes po. we do provisions on that. Kap, meron pa tayong available na daycare center? Yes po, meron tayong daycare center dyan. Okay, kamusta po ang management natin coming from the daycare center? Ayun tuloy-tuloy pa rin po ang suporta namin sa daycare center natin. Yan. Pinayos natin yung loob, pinapalitan natin yung mga puzzle mat kasi luma na. Nagpalagay tayo ng mga murals. Yan, naglagay tayo ng mga play area nila para yung mga estudyante, mga bata maingganyo naman. Opo. Maingganyo. Tama naman At yung maintenance ito, talagang kayo, Kap, ang nagba-budget for this. Yes po. Sapat. Sapat naman, Kap. Hindi din siya sumasapat pero Challenging talaga. sa tulong naman ng aking mga barangay kagawad, talagang nagiging sapat na. Opo. May portion ba, Kap, na nag-aabono kayo ganon? Ayaw na lang sagutin ni Kap kasi baka sabihin, ang yabang naman ni Kap, talaga namang. Pero alam niyo po talaga, sa mga barangay captains natin. Mga kapitan, alam ng mga oo. kapitan. Talagang wala po Minsan talagang negative ka pa. Yung sahod na ni Kap yung nadadamay dun sa budget. At ako po ay talagang
patotoo din na may mga kapitan talaga tayo coming from the City Government of Bacoor, mula sa iba't ibang barangay natin, sa 47 barangays, na madalas talagang sa sarili, out of personal pocket na, no? Ay, abay, minsan pati yung tulong na pinansyal para sa mga seniors, pati dun sa mga namatayan, minsan sikap na talaga ang nag-aabot sa atin, ano. Pero moving forward, alam naman natin for a fact na ang mga kapitan natin ay may puso talaga to serve, ano. Ilan pa sa mga services natin, Kap, do we still do active feeding programs, Kap? Yes po. Yan. Every month, sabi ko nga, mayroon mga nag-sponsor sa atin ng mga NGOs na nagpapa-feeding po sa mga informal settler natin dyan. Grabe, no? Bata. Opo. Ay, ito po. Grabe naman. Ang comment section talaga natin, napakadami pong keyboard warriors. Sabi na naman nila, ang hindi alam ng lahat, abono talaga. Hindi nila alam, halos wala na sinasahod ang kapitan. Mapunan lang ang pangangailangan ng mga tao. Ay, abay, hindi naman po para kay Cap na sabihin at ilatahala pa ito, no? This is out of the abundance of their heart to serve for our constituents, lalo na po sa Barangay Salinas 2. Ayan, nabanggit natin, ano, nagkakaroon tayo ng feeding programs. Nabanggit din natin, Cap, kanina nagzo-zumba. Yes. May regular tayo Zumba. Ano po, ano yun, Cap? Talagang binuo siya or aksidente lang? Anong... May napuntahan kasi akong isang lugar noon, na isang community. Sabi ko ba, yung mga senior nasa labas, nagsusumba. Sabi ko nga, bakit hindi ko itry dun sa barangay ko? Kasi karamihan iba mga senior nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga apo. Yes. Sabi ko, paano may makahalubi doon naman at may mas makilala pa sila. Kaya inilabas namin, kausap ko ang council ko na pasumba tayo. At least twice a week, o once a week or twice a week. Para talagang mainganyo. Ewan naman ng Diyos, talagang halos lahat naman sari sa aming mga sumba. Grabe. Ay, oo nga po talagang ang mga nasa inyo po ay mga pa-senior ladies na natin, ano? Mga sweet 16. Oo. Iba yung sweet 16 natin. Sweet 16, 50 years ago. 50 years ago, yan. At sa comment section po natin, ito sabi naman ni May Jumawan, watching from Dubai. Ba't po kami umabot ng Dubai? Nasa Barangay Salinas 2 pa lang po kami. Pero I hope you're enjoying po ang ating panonood. Siyempre po, marami pa tayong activities. Magkataon, Kap, ayoko mag-zumba, kagaya ng kaso natin. Parehas kaliwa yung pa ako. May ibang activity pa ba tayo? Yes, may mga pageant kami na senior din. Pang senior yes, din? Oo. Talagang ko nga, inaano ko rito yung mga senior eh. Ayan, nagkakaroon kami ng mga pageant para sa mga senior. Ayan. Grabe. Ay, may coronation day. Yes. Nakita mo yung lola mo, naka-gown, ano? Kakaiba talaga. Talaga kita mo yung supportan, mga anak nila, apo. Oo nga, no? Ako po ay natutuwa, pero nababahala kasi baka mamaya ang bigat ng gown ni lola eh. Pero at least po yung mga hindi naka-experience, no, years ago na sumali ng pageant, this is your time to shine. Sa mga lola natin, thank you dun, Kap. Kasi iba yung pag-appreciate natin sa mga grannies. Lalo pa po when you're aging, kahit gracefully, medyo emotional sila. Medyo talagang maramdami na ang ating mga grannies, ang mga seniors natin. And part of that, sa kabilang dako nun, kabilang side nun, pag naman na-appreciate natin sila, talagang tumatatak din sa kanila. At patuloy na ipangangalandakan na tayo ay talagang merong ganitong klaseng aktibong kapitan working for our sake. Kamusta, Kap, sa youth natin? Sabihin na kasi nila, baka mamaya puro senior na lang, wala nang youth. Kamusta naman po sa youth activities natin, Kap? Actually, yung Zumba ko, hindi lang din puro senior. May mga juniors din na kasali dyan. Siyempre, ang katuwang ko yan, ang aking SK, na nagkakaroon sila ng basketball clinic, basketball league. Yan. Kakaroon din sila ng mga activities sa mga anti-drugs. Opo. Yan, talagang tinututukan din ng ating SK yan. And how about yung mental health natin with our SK? Meron naman po ba tayong mga programs for the mental health ng mga kabataan, ganun? Or yung pagdating sa kanilang livelihood, yung halimbawa, syempre kasi sabihin nila, bata pa si Kap, baka mamaya ang activeness niya ay para sa kabataan. How do we handle yung mga ganung klase ng situations? Sa mga kabataan, nagkaroon din sila ng livelihood, yung tahian ba yun? Yung portable? Yes, Sewing machine. Meron po kayong ganung program. For the youth yan, ha? Yes. Opo. Ano pa po usually ang mga programs natin? May mga natin? Christian na mga pastor na
pupunta rin sa kanila na nagbibigay din ng guidance. Parang Bible study. Bible study Mga sila. ganon. Lakbay pagbasa. Lakbay pagbasa. Anong purpose po ng lakbay pagbasa natin? So basically po, tinuturuan po natin yung mga kabataan paano magsulat, magbasa. So most po, ginaguide namin kung paano po yung ganun. So reading and writing talaga ang focus Kasi din sa natin. totoo, hindi naman din lahat ng kabataan ay nag-aaral. Mhm. Yung iba, OSY o out of school youth. Opo. Kaya talagang yan, tinatangkilik namin, kinakausap namin sila na, mare, tapusin na kanilang pag-aaral Mhm. para hindi na makakuhabang buhay. Nandyan lang sila. Grabe, no? At least hindi po pawang Zumba lang ang alam ng ating barangay, no? Meron din talaga for academics para sa ating mga estudyante, which is highly important. Dahil hindi po talaga tayo magkakaroon ng mga progresibong pagtanaw sa ating barangay if we are not building our youths for a better perspective and better future po. Para sa ating mga kabarangay. And coming from that, meron din tayo hindi lang livelihood trainings. Ang kasambahay nyo, Kap, naka-register naman po. Yes po, sa ngayon po nasa 70 plus na 73. Yes, 73. Kasambahay ang meron. So, ibig sabihin talagang medyo nakakaluwag-luwag ang Salinas Dos. Kasi maraming mga kasambahay tayo dyan. Ibig sabihin, ang ating mga kabarangay ay medyo alta sa syudad. Kaya Pero ng budget. ongoing pa rin naman ang registration. Registration po Kasi natin. iniikot sila ng mga kagawad natin na talaga hinihingkayat na magpa-register. Ayun, yun po ang pinaka-importante doon na sa barangay mismo natin manggaling yung encouragement na magpa-register tayo at magbigay tayo ng ating kaukulang detalye patungkol sa ating mga ginagawa na work dito sa ating community dahil ang ating mga kasambahay minsan talaga well neglected. Kaya napakahirap po ng ating mga ganitong klase ng programs at activities kapag hindi po natin nabibigyan ng prioritization. Nabanggit na po natin kasi meron na tayo for the health. Meron na tayo, talagang nagbabasa pa rin po ako ng ng comment section. Sabi naman ni Joe Bernardo, true yan, grabe suporta ni Cap sa Zumba. Saludo po kami. At salamat sa mga free Zumba po ni Cap Mark, CBAM and friends. Grabe naman po, may friends, Cap and friends pala tayo dito, no? At maraming salamat po dahil talagang nagpapatuloy kayo sa ating pagsuporta sa barangay. Sabi naman po ni Bobby Letty, watching Cali. Ano pong Cali? California? Ano po yung Cali? Basta po, sige po, enjoy watching. Pa-international na pala talaga tayo, no? Salamat sa pagsuporta sa Tao Gamma Phi Camellia Central. Patuloy kaming susuporta sa iyo, Cap. Sabi naman po ni Allen de la Cruz, Cap, alam mo na number 1 followers mo ako. Alam mo na fight lang. Go, go, go. Si Rufa May po ba ito? Sabi po ni Gio Condino naman pala ito, hindi pala si Rupa May. Salamat po, Cap Mark, sa free Zumba. Sabi naman po ni Luzbel. And sabi naman po ni Mabini Somero de la Cruz, humahanga ako ng lubos sa iyo, Cap. Mark Guerrero Torno, andyan ka palagi para sa amin. At palagi ka matatagpuan sa barangay. Baka yun na po yung bahay nyo, Cap. Yung barangay. Anong oras ba kayo pumapasok, Cap? At anong oras kayo umuwi? Sa mga 8:30 or 9, then uwi kami mga 6 o 7. 6-7, ganun, talaga naman. At least na-maintain pa rin ni Cap kahit papaano na, kasi may mga kapitan tayo umuwi alas 11, no? Grabe naman talaga yung sagad-sagaran sa buto na yun. Pero ito, to maintain yung full functional barangays natin 24/7 is the most essential part ng ating pag-function. Talaga napakalaki po talaga ng bagay pagdating sa ating pagpo-provide ng services. And syempre, pag-maintain ng ating lifestyle, talagang work and life balance. Kamusta naman, Cap? Nagbabanding pa ba kayo sa barangay? Yes, sa barangay, may banding pa rin kami sa barangay. Minsan, nagkakainan kami, kwentuhan, palitan ng mga... Gastos nyo pa rin yun, Cap? Kasama na yun doon. Kasama na pala. Kasama na sa usapan pala yun. Oo. Hindi na pala dapat dinidiskurso yun. No? Basta pagpatawag ni Cap, gastos ni Cap yun. Pagpatawag ni Kagawad o ni Councilor, gastos pa rin ni Cap yun. Abay, ayos talaga, no? Hindi. Wag naman po. Pero yun nga po, at least ay meron talaga tayo opportunity for that. Cap, may pagkakataon ba na nasabi nyo sa sarili ninyo, kasi kayo ay first termer na barangay captain, may pagkakataon ba na nasabi nyo na buti na lang naging kapitan ako? Or may time ba, as of this pressing time, na sana naging private person na lang ako? Hindi nasagi sa isip ko na yun nga, yung sana naging kapitan na lang ako. Sabi ko nga, kahit naman sino kayang gawin lahat ng yan. Baka kahit hindi ka nasa politika, kung gusto mo tumulong, kaya naman Tapos,
Ano pa yun sa? Nararamdaman? May time ba talaga na gusto nyong private na lang ako? Isang normal na individual? Dumating sa akin yan na talagang sobrang daming problema ng duman. Pero sabi ko nga, hanggat nandyan ang aking mga barangay kagawad at mga staff na talagang naniniwala sa mga hangarin ko sa barangay, talagang lumalakas ang loob ko dyan. Talagang yun ang nagbibigay sa inyo ng encouragement na ipagpatuloy ang inyong serbisyo at paninilbihan sa ating mga kabarangay. Grabe naman po. Minsan, natatanong ko na lang din sa mga kapitan natin, kamusta naman sa family ninyo? Tanggap pa po ba nila? Kilala pa po ba nila kayo? Nakakauwi pa ba tayo ng ano? Kasi yun talaga minsan sa family members natin, doon magmumula yung, tama na yan. Hayaan mo na lang sila. Sa inyo, Kap, kamusta naman? Kaya sabi ko, ang lagi kong pakiusap sa pamilya ko, na unawain nila yung trabaho ko, yung ginagawa ko. Kasi ako, mahal ko yung ginagawa ko eh. Kumbaga, suportahan nyo na lang ako. Sana maintindihan at unawain lang. Grabe, no? Napakalalim ng mga ganong klase ng pakiusap mula sa ating mga barangay captains because hindi naman po sa araw-araw merong tao na gustong tumayo at manindigan para sa kanilang barangay to serve their fellow constituents better every day. Kaya po, sulitin niyo po yung mga panahon at pagkakataon na merong ganitong klase ng liderato coming from your barangay captains na makipag-ugnayan po kayo para mas mapaganda pa natin ang ating barangay. Pag-usapan natin, Kap, yung kalinisan sa inyong barangay. Gaano ba kalinis ngayon sa barangay Salinas 2? Ayoko na rin magsalita. Kumbaga, nakikita naman ng mga kabarangay ko yan. Weekly, mayroon kaming clean up drive dyan. Kasama ko ang mga barangay tanod ko, barangay kagawad, staff, NGOs, SK. Para linggo-linggo po yan. Para napapanitili namin yung kalinisan sa aming lugar. Ayan, no. At least po may mga volunteers tayo at sa SK natin, yung kabataan at least active. Active dyan. Oo. Kasi mahirap po talaga pag sa isang barangay hindi active ang mga kabataan. Abay, paano tayo mananawagan for a better tomorrow kung tayo napabayaan? Ay, kita niya po si SK, parang sige, wag kang sumunod. Subukan mo hindi sumunod. Parang ganun yung sinasabi ni SK. Doon pinagagalitan niya, no? Kakaiba. Pero lahat po, nagtutulong-tulong. Yes po. Multi-sectoral, Yes. Huwag lang natin inaasahan yung mga senior natin masyado, no? Yung mga nasa mid-age natin, tsaka yung mga young ones natin, yun ang dapat talagang tinitrain natin na maglinis ng community. Mga 4Ps yan. Opo. Kasama namin yan. 4Ps. That is good. Yes, talagang yan. multi-sectoral, ang ating approach. At talagang nakikita natin. Kanina nga, napapansin ko po, sabi nila, sabi po ni Ma'am Aida de la Cruz, keep up the good work, Cap Mark Guerrero Torno, kasama natin si Lord. Teka lang po. Sige po. Kasama naman talaga natin si Lord. Pero, sige, opo. Parang iba lang kasi naging impression sa akin nun. Pero, yan po, ibig sabihin, yung mga programs ninyo na ganyan, talagang merong wisdom, merong vision for a better community. Pag nakikita natin. Cap, ano mas mahirap na ayusin? Sistema ng basura o yung disiplina ng tao? Ang sistema ng basura, dahil namang ayusin yan, basta sumunod ng lahat. Sa disiplina, hindi naman agad-agad magiging disiplina yung mga yan. Sabi ko nga, onti-onti hanggang sa maging disiplinado bawat isa. Talagang i-work out lang natin. Yes, Ano pong measures ang ginagawa ng barangay para maturuan silang maging disiplinado? Sa amin, medyo naghihigpit kami, lalo na pagdating sa basura. Nakaroon kami ng mga fine. Pagka nagkakaroon ng problema, kinakausap namin sila. Alam namin sa kanila kung ano nagiging problema. Pagdating, Cap, sa schedule ng ating, kasi syempre ang city natin ay nag-impose ng bagong waste segregation at waste collection na schedule. Kamusta naman po sa inyong barangay? Anong naging tulong or naging challenge ba ito sa inyo? Actually, di man namin problema basura noon eh. Pero ngayon lang, mas pinaganda namin kasi dati nagkaroon kami ng mga pick-up point. Kaya kami nagkaroon ng pick-up point noon kasi yung mga truck hindi nakakapasok sa mga streets. Gawa ng mga telco mabababa. Sa tulong ng aking mga barangay kagawad at staff tanod, naiangat namin yung mga telco wires. Kaya ngayon, talagang masabi ko, nagiging house-to-house na ang paghakot ng basura. So kayo po talagang gumawa ng arrangements na i-adjust ang mga telco lines natin. Na may angat namin at yung kagawad Camposano, ang committee ko dyan, na talagang nagpapaprint pa yan para ibigay bahay-bahay. Grabe, no?
iba talaga kapag meron kang mga kagawad din na katuwang sa pagbibigay at paninilbihan sa mga tao dahil iba yung hands-on. Yes. At natututukan po lahat ng sektor ng ating pangangailangan. Iba po talaga kapag, hindi ko naman po sinasabi na disadvantage kapag medyo may edad, pero sa mga younger generations at younger leaders natin, talagang very hands-on. Kagaya po niya, nakapaskil yung araw ng hakot at ikot ng truck ng basura, talagang iniisa-isa natin. And syempre po, dapat nakalagay, ay may note pa sila, dapat 7 a.m. nasa labas na ang basura, tapat ko, linis ko, all exclamation point pa yan, kulay pula, galit na galit. Dapat lang po kayong sumunod talaga. Mula po sa Barangay Salinas 2. Yung mga ganyang simpleng paalala, minsan kasi kahit pa talagang ituktok na natin sa lahat ng at i-impose natin. Gusto ko yung yung meron kayong kagawad na nag-print talaga tapos in-house to house yung pagre-remind. Kasi yung iba naman, uuwi ng gabi, galing trabaho, minsan di na nila nakikita yung mga nakapaskil. Iba, wala nang time makapagalan ng social media. Opo. Kaya napaka-importante na talagang gumahanap tayo ng paraan para ang ating mga kabarangay ay well-informed pa rin sa lahat ng pagkakataon. Kap, sa city kasi, meron kami tinatawag na River Warriors. Yun ang mga panlaban namin sa usapin ng kalinisan sa ating mga riverways. Sa Salinas 2, meron ba kayong pampalag dyan? Sa amin meron. Ano po ang pampalag ng ating Salinas 2? River Rangers. River Rangers. From River Warriors, dito naman sa Salinas, meron tayong River Rangers. Grabe, parang Power Rangers lang, no? At naka full gear. Kita mo naman. Ano po usually, Cap, ang functions ng River Rangers? Yung mga... Kasi may mga halaman na tumutubo dyan eh. Minsan mga basura pa inaanod. Yan ang kinukuha nila. Nililinis sila. Yan, minsan kasama ko yung mga barangay tanod ko yan. Sila mga River Rangers ko. Ayan. Grabe no, tanod / River Rangers / rescuer / ang dami nating slash talaga sa barangay. Ay, masasabi niyo ba, Kap, na sapat yung personnel ninyo ngayon sa barangay? Sa ngayon, sapat naman. Sapat naman. Sapat. Opo, batay sa tasking na nakukuha nila. Talaga, na-maintain naman ito, Kap. Yes, ang River Rangers. And coming from our tanods, wala nang iba pang kasama? Penro and Senro. Okay po. So sila nakakatuwang ninyo? Yes, nakakatuwang namin maglinis. Yung mga creek. Oo, no. At grabe, parang ang lawak din kasi sa Salinas 2 ng creek area natin. Kaya importante na we maintain talaga yung cleanliness kasi akala nyo lang po talaga sa mga kabarangay natin at mga kapwa-Bacoreño gumagawa sila, nagte-take action for, sasabihin nyo, ang init-init, wala namang masyadong bakit kailangan pa nilang damuhan yan? Investment po kasi yun para pagdating ng tag-ulan ay hindi na ganun kalaki ang magiging impact. Kasi mahirap kung di natin nilinisin, pag umulan, taas ng tubig, babahain tayo. Diba? Sa inyong barangay kayo ngayon, pagdating sa flooding, medyo mabigat pa rin talaga. Binabahan na rin kami. Actually, noon, hindi pa Ngayon, inaabot na talaga. Due to climate change at iba't iba nating mga responsibilities as community members, minsan talaga nakaliligtaan natin yung ating disiplina patungkol sa pag-aalaga sa ating kapaligiran. Ayan. Coming from this, Cap, ay meron tayong tinatawag kasi sa ibang barangay na community garden. Do you have with you? Yes po, meron kaming barangay garden. Katunayan, noong 2025, nagkaroon kami ng award na Best Barangay Garden. Ngayon, talagang, mapagmamalaki ko yan. Katuwa ko yung kagawad ko yung committee na talagang nakatutok dyan sa garden. Opo. Ano yan, Kap? Bumibili kayo ng punla o nire-request lang to? Nagre-request kami ng punla. Ayan. Tapos kayo na po talaga nag-aalaga? Inaalagaan na lang. Araw-araw. Yan, yung mga bunga. Sino po nagtatanim yan, Kap? Kagawad ko mismo. Kagawad mismo? At saka may isang gardener kami na kasama dyan. Okay, talagang hired shot ng barangay. Yan. Si Kuya ang asyendero ng Salinas 2. Kamusta ka? Kapag meron pong pag merong mga bunga, sino pong nakikinabang niyan? Siyempre, una-una, yung staff namin, may makain kami pang araw-araw, ibang mga kapitbahay dyan sa kabarangay, yan, nakakahingi po sila sa amin ng mga gulay. Saya nun, kapag Kap, pengi po kaming talong, okra. Talong, okra ang meron talaga doon. Ano pong pinakapaborito nyong putahe
sa barangay Cup pag niluluto? Pag lumalabas ako, pag bumababa ako, nakikita ko mga staff ko, lagi tortang talong eh. Torta. Tortang talong. Torta. Hinahaluan ng corned beef. Talagang hahanap ng rekado para sa talong. Halo-halo eh. Halo-halo. Pero usually, Kap, sabay kayo nagla-lunch. Kasabay niyo Yes, sila. Talagang mahahaba ang mga buhay ng mga ito. Opo. Puro araw-araw gulay. Ako po tingin ko talaga sa Barangay Salinas 2, mag-request kayo kay Kap ng samgyup. Mag-samgyup naman para medyo umikli naman yung buhay nyo. Baka kasi umabot na kayo ng 350 years old, buhay pa kayo, abay, lang haba na po niyan. Iba na yung long life natin dyan. Pero sa mga staff nyo, Kap, may maintenance na ba yan? Yes, halos lahat meron. Halos lahat? Halos lahat kami meron ng maintenance. Pati si Kap tuloy umamin na mga tropang maintenance pala yan. Ano mga tropang maintenance natin? Ano usually mga gout, cholesterol talaga, sugar, high blood, at talagang mga hypertensive. Pero kapag ganun, Kap, nagbibigay kayo ng palugit sa mga, alimbawa, Kap, pasensya na hindi ako makapasok kasi meron akong gout, ganun. Yes naman po. Nagpo-provide naman tayo. Wag ko nga lagi sa kanila, wag niyong pababayaan sarili ninyo. May maramdaman kayo na konti, ipaalam niyo sa akin. Hindi niyo makakailan pumasok din. Kasi kung ako po yung kapitan niya, ipaalam niyo po sa akin yan para mapapalitan na natin kayo. Hindi naman ba? Papalitan na agad ni Kap. Hindi naman po. Para lang po makapagkaroon tayo ng proper venture sa ating mga arrangements po ng functions. Kap, pagdating natin sa disaster preparedness, magkataon, wag naman po sana may mangyaring sakuna ngayon. Ano po ang unang mangyayari sa loob ng first 30 minutes sa barangay? I-imagine lang natin. Halimbawa, nasa barangay tayo ngayon. Nagkaroon ng malaking sakuna. Anong unang gagawin ninyo, Kap, sa first 30 minutes? Siyempre, assemble namin ng QRT, ang Quick Response Team namin, para ma-assess kung anong tumama sa ating anong klaseng disaster. I-assess nyo muna. I-assess muna. Talaga yung ating extent nung sakuna, extent ano na bang epekto nito, hanggang saan na ba siya. At talagang... Kumbaga lahat naman, yung QRT namin, naka-ready, well-equipped, kagamitan, mga seminar, lahat. Grabe, no? Talagang makikita natin dito yung management. At the management level, ano yung perspective ng ating mga kapitan na hindi po pwedeng basta kasusugod doon. Dapat alam mo muna kung ano nangyari para alam natin kung paano natin tutugunan. Ang SK po ba natin nakakasama kapag meron halimbawa sakuna? Yes po. Nag-operationalize naman may mga bagyo. Kasama po ang SK natin. That's really important. Kap, may sapat ba kayong evacuation center? Sa ngayon po meron na. Sapat naman po. Sapat na po. Kasi kakatayo lang ng Victoria Elementary School. Ngayon, yun ang ginagamit namin, evacuations. So ito po, ang evacuation center na ito ay just recently na na-establish. And from here, ito na po, usually ang kompleto ba facilities ito, Kap? O ito yung talagang basic evacuation center lang talaga? Basic evacuation center natin. Pero sapat naman po magkataon, Kap, yung facilities like comfort rooms, mga gano'n natin. Kasi per room siya, may mga CR na siya. May mga comfort rooms talaga na available. Kap, can you share a story na, ayan, kagaya, halimbawa niyan, ano pong pinaka-memorable so far na pag-responde ninyo sa isang sakuna? Dito sa barangay, yung pangnabaha, talagang nakikita ko lahat kami nagtutulong-tulong, ultimo mula kapitan hanggang mga barangay tanaw, talagang halos walang tulog. Talagang nagluluto dyan, may mga kanya-kanya kaming tasking. Yun ang hindi ko malilimutan, yung pagtutulungan ng bawat isa. Minsan talaga, sa panahon ng sakuna, doon natin nakikita yung masasabi natin na disiplina ng barangay. Doon kasi natin napapatunayan ano ba talaga yung kalibre ng isang barangay. Dahil kung hindi tayo handa na mag-respond sa mga ganitong klase ng sitwasyon, then it only speaks for itself na hindi tayo handa for emergency situations na tumulong. At hindi bukal sa puso natin yung pagtulong. Pero kung nakikita natin, kagaya nung, gusto ko yun sinabi ni Kap na in the first 30 minutes, QRT, let's talk about it. Anong meron? Alam nyo agad kung ano yung dapat ninyong gawin. Hindi yung in the first 30 minutes, sugod agad tayo doon. Tsaka na lang natin alamin anong dapat natin gawin. Abay, napakahirap ata nun. Hindi tayo pwede basta-basta sugod lang din. Opo, baka mamaya ang dala natin fire truck. Ang kailangan pala ambulansya.
mahirap po. Kailangan meron talaga tayong knowledge sa kung paano natin i-manage ang ating mga situations. Isa po sa pinakamahalagang usapin sa mga barangay ang security. Cap. Yan. Sa seguridad naman po, yan, 24/7 merong mga tanod sa ating barangay. Just sa entry and exit point, may mga bantay tayo na tanod. Sa gabi, yan, meron tayong 3 checkpoint sa loob ng barangay natin. 3 hanggang 4 na beses ang rubing sa gabi. Para talagang masigurado natin na habang mahimbing ang tulog ng ating mga kabarangay, safe sila. Grabe. Para po at least tuloy-tuloy ang kanilang paninilbihan sa atin. At syempre Kap, meron kayong mga police visibility rin po. Yes po. Ito po yung bago lang din, yung sa tulong po ng ating mayor na Bayanihan Patrol. Ito po yung umiikot din talaga na may kasamang PNP. Talaga mas mapalakas ang security. Opo. Para nang sa ganun ay masigurado natin na ang bawat areas natin regarding the safety netting ng ating mga kapwa Bacoreño sa Barangay Salinas 2 ay secured. Yes. From a scale of 1 to 10, Cap, gaano ka safe sa barangay nyo? Sa akin, 10. 10. Pero syempre, hindi naman po pwedeng hanggang dun lang. Mas kung kailangan pang umaabot ng 100, paabutin natin. Grabe, no? Nilagpasan ni Cap yung scale hanggang 100 na. Kahit ang perfect na natin ay 10. Para masigurado natin ligtas talaga. Totoo yun. Ang bawat isa. I would agree with Cap doon sa perspective na dapat OA tayo. Dapat todo talaga siya at sobra pa. Okay na yung sabihin nilang overly prepared ka kaysa sa underprepared. Mas nakaka-proud sabihin na ang OA naman ng Barangay Salinas 2. Abay, hindi natin alam. Yung mga masamang loob. Ang binabantayan niya yung mga tanod natin eh. Opo. Hindi naman papahuli din yung mga yan eh. Talagang kailangan doble. Kailangan triple ng pagbabantay. Gagawin natin. Thank you dun, Cap. At least alam ng ating community members na ganun yung pagtanaw ninyo sa ating security level dito po sa Barangay Salinas 2. Ito po ilan sa mga nasa comment sections natin. Sabi ni Michelle Camerino Nava, nasa dugo na talaga ang pagtulong at serbisyo. Baka nag-iisang Mark Guerrero Torno yan. I love you. Sabi din po ni Michelle, baka dugong Guerrero yan. At ayan, kapitan na, driver pa. Minsan talaga itong mga nachichismis talaga yung buhay natin, nalalaman sa public. Hindi na nga natin sinasabi na tayo yung truck driver din, si Cap din ang truck driver natin. Meron pa po sabi nila, shout out po sa mga nagsusumba sa Strike Gym. Salamat Cap Mark Guerrero Torno kasi suportado mo kami pag nagsusumba sa Strike Gym ni Mayor Strike Berevilla. Mabuhay po kayo Cap. Talagang, eto pa po sabi ni Ma'am Michelle Camerino Nava, sabi niya, kung buhay ang lolo at ang kuya ay proud na proud sa iyo, Mark Guerrero Torno. Grabe naman po. Iba talaga yung kung paano natin kasi tignan. Si Cap Mark po, kaya ako kanina sinasabi na legacy, kasi nasa dugo talaga nila yung leadership. Never came a plan coming from his statement kanina na tatakbo ako or ko yun, ipupush through ko yung liderato na yun. Pero it came. Naging required siya, na push talaga ang ating kapitan to provide something from his able leadership para sa ating community members. Kasi, yun nga, sino ba ang magtutuloy? Sino ang gagawa ng paraan to extend help sa ating mga community members? And sa usapin ng security natin, gusto natin pa rin ituloy yung katanungan natin, yung safety netting natin. Available ba ka? May mga CCTVs kayo? Yes, mga main roads natin, entry and exit point, may CCTV. Actually, ngayon, ongoing, nagkakabit pa tayo ng CCTV. Hanggang natin dyan na halos lahat ng paligid ng ating barangay ay magkaroon ng CCTV. Importante ito. At dapat integrated na rin ang ating mga CCTVs para sa ganun, mas mabilis natin siyang pwedeng mai-pass out sa ating mga, at the city level para sa mas malaking scope ng ating mga monitoring for the CCTVs. Kamusta Cap sa security ng drug clearing operations natin? Last year na drug cleared barangay tayo. Okay. So sa drug cleared na barangay po kayo last year, na-maintain ba natin ito this year or plano talaga natin? Maintain naman. Na-i-maintain natin ang ating tayo. pagiging drug-cleared barangay dahil napaka-importante po na to. Kung sakali Cap na maglalakad po ako sa hating gabi,
ligtas ba o maliwanag ba sa barangay po ninyo? Maliwanag naman po sa barangay namin. Mula kanto hanggang paloob. Talagang minsan may mga bumbilya na punde, minsan di naman agad napapalitan eh. Kinabukasan pa napapalitan. Na i-report naman po. Kasi ang tanod ko, kada rubing, may report sila. Binigyan ko sila tasking. Mag-report kayo sa akin pagka meron kayo nakita mga busted lights para agad natin mapalitan. At meron kayong mga available ka? Yes. Na spare? Yes. Oo, pamalit natin sa mga busted lights natin. At least po, no, importante na alam ng ating community members, sa street lights po, usapin ng street lights ay maliwanag po ang mga community areas natin sa Barangay Salinas 2. At po pwede tayong makapaglakad doon na kahit papaano meron tayong assurance na safe ako. Kap, ito po ba ay solar or electric? Electric po. Electric po. Para ma-maintain natin yung liwanag niya. Kasi pag solar, may time limit lang din siya. Talagang meron din talagang limitations ng ating mga solar lights. At wala pa tayong medyo nakukuha coming from that perspective na pwede magamit na pangmatagalan o heavy duty natin. At least alam lang po na ating community members. Kasi ang barangay po natin ay solar. Tama ka? Yes. Opo. So, ganda no, solar barangay. Sa usapin Kap ng infrastructure, alin po sa mga projects ng Barangay Salinas 2 ang nagawa nyo na? Mula po nung kami naupo, nagawa namin yung sira-sirang matagal ng problema ng aming barangay, yung kalsada. Awan ng Diyos na, natapos naman po namin ang programa. Talaga ngayon, dadaanan na ng mga residente namin, ng safe sila. Opo. Na walang pangamba. At least po, no, ito ay mahalaga na nagagawa natin. Ito po, yung ilan sa mga litrato na meron sila pertaining sa ating infrastructure. Ito po yung mga report. Na ipopost po ba ito sa Facebook, Kap? Yes po. May report tayo na available sa Facebook. At least, alam nyo po, sa mga kabarangay natin dyan, that Kap is doing his best together with the council to do something and settle yung mga issues at concern po na ipinararating natin sa barangay. At hindi lang po yun yung mga simpleng gusto natin iparating, even yung mga na-observe ng ating council na pagiging sensitive and yung level ng awareness natin ay hindi lang for awareness but to address kung ano yung ating mga current situations. Patuloy po ba yung declogging ng drainage natin, Kap, and rehabilitation ng kalsada? Yes po. Tuloy-tuloy po ang ating mga declogging. Yan, tuwang po natin ang vacuum truck ng ating city. Talagang minsan sa loob ng isang taon, 3 to 4 times tayo nakapagpalinis. Dahil nga, para maiwasan din yung mga pagbaha pag napuno na siya. Opo. At least, no, talagang meron tayong means and ways to do something for our barangays. Yung declogging natin, napakahalaga, no? Kasi maliliit lang po ang mga natin. Opo mga drainage pipes natin talaga. Kaya talagang kailangan linisin siya. Opo. I-maintain talaga natin ito. Minsan nga po talaga, pagka meron bang mga pasaway sa barangay ninyo, dapat ganyan ang pinagagawa ninyo, no? Maglinis kayo ng ano ba? Nagulat ako, merong nakadukwang sa kanal. Ano po ito? Staff naman ninyo, Kap? Yes po. Mga tanod ko rin po yung mga maglilinis dyan. Minsan tanod, minsan maglilinis talaga ng kanal. Ganun ang mga tasking ng ating mga tanod. Ay kaya po talagang napakahalaga that we provide our community yung ganitong klase ng relevant information para magkataon, no, mahiya naman sila. Lalo yung mga undisciplined ones na medyo napapabayaan nyo ata yung community ninyo o yung area ninyo. Baka pwedeng kayo na muna ang mag-alaga at maglinis. Kaya talagang pinakiusapan namin yung mga residente, magtapon ng mga basura, mga plastic bottle, yung mga plastic bottles. Iba kasi, yan ang bumabara yan nagiging cause Ba't bumabara ang mga drainage Talagang isa po ito sa mga malalaking problema natin. Hindi lang sa lungsod ng Bacoor, hindi lang sa Barangay Salinas 2, kundi sa buong bansa natin. The drainage, the waste, ay nako, talaga naman pong nakaka-stress out na lang po kung paano tayo mag-consume ng napakaraming waste on a daily basis. That being said, Kap, thank you kasi ipinakita nyo sa amin. Kumbaga, tinur nyo kami sa inyong barangay at sa services na meron po sa ating mga kabarangay. And moving forward, nawa po, Kap, ay mapagpatuloy natin yung ganitong klase. No? At kagaya ng sinabi ninyo, hindi lang on a scale of 1 to 10, kundi hanggang 100 pa yung kaya ninyong i-provide. That being said, meron po mga video message na gusto lang natin i-present at panoorin para sa inyo, Kap, and sa ating community members po. With that, let us all watch this. Ang panunungkulan niya bilang bagong kapitan namin at pinakabatang kapitan, mahusay siya
matulungin sa mga empleyado namin at sa lahat ng mga taong lumalapit sa kanya ay pinagbibigyan niya. Kung ano yung maitutulong niya, ibinibigay niya sa mga tao. Ang hindi ko makakalimutan, lalo na po yung mga taong ikahos at kulang sa pagpapagamot, binibigyan niya po ng mga financial assistance. Ang message ko lang po kay Cap Mark Guerrero G. Torno ay ang kanyang kalusugan at ang kanyang pagiging mabait sa kapwa ay sana po hindi magbago. At ang pagiging magkasama namin bilang isang administrator ay tapat pong naglilingkod sa kanya at buong puso po sa ngalan ng Diyos na binigay sa akin na posisyon na ito ay magampanan ko ang lahat ng tungkulin na inihatang sa akin. Sa unang pagtakbo niya, nakitaan ko na siya kaagad ng buhos, as in buhos lahat. Hindi pa siya nakakaupo, may humingin tulong, bibigyan niya ng tulong. Konting sama ng loob, makikitaan mo, pero once na nakausap mo na siya uli, wala na. Galit ngayon, mamaya, andyan na siya uli. Parang ganon. Ang message ko po kay Cap Mark, I love you, Cap Mark! Sep-sep words. Ayun nga po, ipagpatuloy niyo lang po. Dahil alam ko, nakatingin kayo lahat sa inyong nasasakupan. Wala kayong pinababayaang tao. Dahil alam kong kahit nasa mataas kayong posisyon, nasa ibaba pa rin ang tingin nyo. At lalong-lalo na sa mga nasasakupan po natin. Yun lang po. Thank you. Personally, pagkakakilala ko kay Cap Mark Anthony G. Torno, o G2 ang tawag namin sa kanya noon, is physically, parang stricto siya tignan. So, matapang. Pero nung na-employ ako as barangay treasurer ng Barangay Salinas 2, totoo naman, matapang. Bakit po? Kailangan po ng disiplina para po mag-unite po kami. Pero deep inside, siya po din po ay soft-hearted. So kapag halimbawa po, meron po sa mga staff na medyo kailangan ng disciplinary action, once na lumapit ka kay Cap Mark, ngayon magagalit siya. Pero afterwards, parang parang buddy na kayo, magkaibigan na kayo. Yun po yung magandang characteristic ni Cap Mark. Hindi po siya one-sided. Madaling lapitan. Yun po yun. Gagawa yan ng paraan para po mapagbigyan yung kahilingan hanggat po sa kaya po niya. Tapos personal experience po sa akin is yung talaga hindi ko talaga makakalimutan. Way back 2024, medyo hindi ko po inaasahan na nag-pass away yung tatay ko. Okay na sa akin yung tutulong sa medical bills, ganun po. Nung iuwi ko po na yung tatay ko, hindi ko alam na kasama pala namin siya, convoy. Doon na lang po ako nagulat. Pagbaba namin ng Ilocos Regional Center sa San Fernando, La Union, pagbukas ko ng door, pagbaba ko, maya-maya nakita ko si Cap, doon ako naiyak. Hiniyak po talaga siya na akala ko tinulungan lang niya ako, medical bills, tapos financially. Pagdating ko doon, sumama po siya. Pati sa pagburol ng tatay ko, sinamahan din po ako. Ay, hindi lang pala employer-employee relationship, kundi parang itinuring na rin nila ako ng isang pamilya. Pagpatuloy niyo lang po, Cap, kung ano man po yung gusto nyong akitin sa buhay. Malayo pa po ang mararating niyo, Cap. Mabuhay po kayo at God bless po sa political career niyo po. Way back po ng kay Consiel Toto at siya po ay aking in-appoint bilang kagawad. So, hindi ko ito pinagsisihan at nagdalawang isip kasi alam ko na talagang siya ay nakakatulong. Pangalawa, siya yung kapitan na maraming nagagawa at madaling lapitan. Hindi siya magdadalawang isip kung ano man ang iyong ilapit sa kanya. Hindi to nangiiwan sa ere. Ito yung kapitan na nandyan. Hindi niya ginagamit yung power niya na kapitan ako, iutos mo rito. Hindi. Minsan, actually, para malaman po rin ninyo, pag tayo may sakuna at sa ibang mga barangay, yan ay on the record at naka-CCTV or video yan na siya mismo ang nagdadrive ng ating fire truck. Kap, message ko lang po sa iyo. Yun nga po, sana
palagi ka po nandito sa amin at alam ko po na malaki po ang inyong maaambag or talagang dahil kayo po ang ama ng Barangay Salinas 2 at alam po namin na sa Salinas 2, secure na secure kami at bawat hinaing or saloobin ng aming mga barangay ay agad yung matutugunan. Yun lang po at God bless po at magpalain po kayo ng Panginoong may kapal. Ang masabi ko doon, mabuti naman siyang anak, no? Wala namang, hanggang sa lumaki siya, wala naman ako naging problema. Ngayon, hanggang sa nanungkulan siya dyan sa barangay, ayos naman yung takbo. Tapos, nakita ko sa kanya, kahit hindi niya nasasakupan, tumutulong siya. Pati nga sa mga sunog, siya yung nagdadrive pa. Sa gabi naman, imbis matutulog, sumasama pa sa rubing. Minsan pagkakataon pa, mayroong baha. Akala ko wala siya doon. Ginawa ko, sumunod ako doon. Pero nandun na pala siya. Kaya ginawa ko naman, umalis ako, bumili ako ng pagkain, dinala ko doon. Sana ipagpatuloy niya pa rin yung kanyang ginagawa para naman yung kanyang panunungkulan, hindi tayo rin mapahiya. Kasi nakita ko naman sa kanya na meron din siyang kakayahan na tumulong sa kapwa. Sana anak, pagpatuloy mo yung ginagawa mo, sana huwag ka magbago. Grabe naman po yung mga mensahe na iyon, talagang most inspiring. Syempre talagang coming from your personal and your loved ones, yung pagsuporta at pagbibigay ng pagmamahal sa iyo in your service, Cap, as a barangay captain. And continuing it, syempre hindi naman magpapatalo ata yung SK chairperson natin. Ma'am, kamusta naman po and any message for Cap? Thank you po sa lahat ng suporta at sa pagiging pagtayo bilang ama ng mga sangguniang kabataan. Sobrang maraming salamat po sa pagiging ama sa amin, sa suporta, sa pag-alalay, sa lahat po na ginawa niyong kabutihan sa amin. Tandaan niyo po, parati niyo po kaming nasa likod mo dahil proud na proud kami sa tapat na serbisyong pinapakita mo sa buong Salinas 2. Sana po more blessing to come, Cap, at pagpalain pa po lalo kayo. Yun lamang po. Salamat po. May dudugtong pa po eh. Ano po ang karugtong ng mensahe natin mula sa ating barangay representation? Ayun po, siguro naman po nasabi na po lahat ng ating kapitan ang mga naitulong, ang kanyang legacy at ang mga magandang gawain. At ano pang hahanapin natin dito sa atin sa Barangay Salinas 2? Andito na ang ating Kapitan Mark na sinasabi ng magmamarka. Diba yung kanya at Tatak Guerrero, Markadong Torno. At yan po ang ating Kapitan Mark Guerrero Torno. Grabe po. Talagang coming from that, Cap, with all the messages that has been said and given to you, any reaction? Ano po yung nais ninyong iparating? Sa mga narinig ko, sa mga dumating sa mga pagsubok at sa lahat ng pagod ko, napawi ng lahat ng iyon. Dahil nakita ko talagang masaya naman sila sa mga nagagawa ko para sa aming barangay. Importante po ito na talagang naibibigay natin ang lahat para sa ating mga kabarangay at napawi yung pagod ng ating barangay captain. Yun. Siyempre po, ano po ang nais ninyong sabihin din sa inyong mother na nagbigay ng mensahe sa inyo, Cap? Siyempre, maraming salamat na alam kong nandiyan ka palagi para sa akin, sa suporta. Mahal kita. Oh, grabe naman po. Makikita natin mga kapwa ko Bacoorreño yung at the very end of the day, iba talaga yung pagmamahal at relationship ng isang kapitan sa kanyang ina na talagang may impact, may touch talaga yun na hindi mo maaalis ang pagmamahal ng isang kapitan sa kanyang nanay with all the support na nakuha, Cap. Nagulat ako dun sa message ng inyong mother, Cap, na alam niyo, akala ko wala siya doon, pagpunta ko nauna pa siya doon. Support na lang ang gagawin ko bilang isang nanay at naramdaman niyo yon bilang kapitan, naramdaman din ng inyong community na naging magandang halimbawa ang inyong mother and son relationship na ganun po ang approach ninyo sa inyong liderato. Ayan. Kagawad, syempre, baka meron pa tayong mga dyan.
natin at dito sa Masaya, sabi nga sa Bacoor kay Mayor Strike, as we strike as one, dito sa Bacoor at ka dito. Sa amin sa Barangay Salinas 2, love ko si Kap. Sep! Sep! Ayun. Alam niyo po talaga sa Barangay Salinas 2, kanina ko pa talaga gusto itanong yun eh. Saan ho ba nagsimula yung Sep Hooray na yan? Ano ho bang konsepto ng... Baka po pwede niyo ho ma-share sa amin. Kayo Kap, ano personal experience niyo dyan? Nagsimula yan nung kasalita, mga assembly natin, no? Puro papuri. Kaya nagbiro ako after that. Sip! Hooray! Yung mga imbitado naman sa assembly, nakijoin naman din sa amin. Game din talaga, no? Iba din ang amats ng Barangay Salinas 2, ano? Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, lahat po nang nangyari sa Salinas 2 masaya. Kami masaya, tahimik. Kaya nga sabi ko nga po, laging magmamarka. Kaya nga sabi nga, di ba, ulitin ko, as we strike as one. Sabi naman sa Salinas 2, as we mark as one. Di ba, nagmamarka. Di ba? Sep! Such an enjoyous moment. Ano po, talagang makikita natin sa ating mga kabarangay, no? Wala lang, masaya lang, happy lang. And hanggat nabibigay natin yung serbisyo para sa ating mga fellow constituents, talagang, akala ko saan ang galing yung word na sip-sip. Sip-sip pala talaga siya, oo. Sip-sip talaga. Nag-isip ako, sabi ko, bakit tunog sip-sip? Yung pala, sip-sip pala talaga, oo. Ay, salamat ho. Iba din to si Kap, no? Iba din talaga ang enjoyment na meron tayo sa barangay natin. Kap, mabilisang tanong tayo, Kap. No explanations needed. Sasagutin lang natin kung ano yung mga bagay na sa tingin ninyo appropriate for that. Unahin natin, ready na kay Kap, ha? Okay po. Ano ang pinaka-challenging na desisyon na ginawa ninyo bilang kapitan? Sa akin yung tingin, yung bago pa lang ako, tingin ng iba na bata pa ako, ito lang magagawa. Pero talagang sabi ko nga, kailangan pinapatunayan ko. Ngayon, pinapatunayan ko sa kanila na itong batang ito, marami pang magagawa para sa ating barangay. Anong pinaka-proud moment ninyo bilang kapitan? Yung makita yung mga kabarangay ko na masaya sa mga ginagawa naming proyekto. Kap, anong tawag sa inyo ng mga residente? Kap Mark. Akala ko tatoy, sip-sip na ano. Huwag naman. Action daw ako. Pero, mga action man, talagang tatakan. Sabi po nila. Pero, ano mas pinipili nyo, Kap? Kape o tulog? Tulog. Tulog na lang. Kasi kailangan talagang may lakas tayo para magserbisyo sa ating mga kababayan. Correct. Isang payo po para sa mga susunod na barangay leaders na makakasama ninyo, Kap. Maging tapat lang kayo sa inyong kapwa at mahalin nyo ang bawat isa. Talaga napaka-importante po na, no? Kung bibigyan kayo, Kap, ng unlimited budget bukas, ano po ang unang gagawin ninyong proyekto? Ibibili ko ng mga gamot. Yes. So, talagang gusto ko yung mga kabarangay ko matulungan sila sa mga gamot nila. Talagang sa center namin kami kinakapos din. Gusto ko anli. Kada punta may hingi silang gamot. At maipo-provide yun ng inyong barangay. Mapagawa mga kalsada ko dyan, mga drainage, yung creek. Talagang gusto ko wala nang maging problema yung barangay. Talagang almost into perfection ng ating talagang ini-aim para sa ating mga constituents. Hindi naman para kay Kap yun para sa mga nasasakupan yun. Kap, kung hindi ka po kapitan ngayon, ano po ang trabaho o ginagawa nyo ngayon? Siguro magbabayan sila siguro ng sasakyan. Nagbabayan sila ng sasakyan. Yun pala ang kahiligan ni Kap, sasakyan. Kaya po pala talagang driver. Kaya talagang ayaw niya rin bitawan yung kanyang trabaho doon sa fire truck. Kasi hilig ni Kap na sasakyan. Talagang ever since, Kap, yun ang kahiligan ninyo. Grabe, no? Buy and sell. Business-minded din talaga ang kapitan. At least talagang, iba-iba kasi. Meron tayong kapitan na maniningil daw, nagtitinda sa palengke. Kayo ay nagba-buy and sell. Ay ibang raketero din talaga ang kapitan natin. Kap, from this, ano po ang plano pa ninyo para sa ating Barangay Salinas 2? Ayos kong malahad ng programa para sa mga residente namin na gagabay at tutugon sa kanilang mga pangangailangan. With that, wala na po ba kayong iba pang dream for, halimbawa, infrastructure-wise, mga ganon? Marami po.
gusto ko magkaroon kami ng command center. Yes, sports complex. Kasi yan, marami ang school sa amin. Kakaroon ng mga graduation day, mga recognition. Minsan, umuulan, may mga tulo iba. Pero gusto ko, secured sila doon. Yan. Tapos, karoon kami ng pampublikong palaruan o recreational sa aming barangay. Napakahalaga po nun at magandang dream yun for your barangay Cap. Na meron kayong ganong klase ng pagtingin. Ito po ay hindi mga pangako sa mga kabarangay natin na nanonood ngayon po. Hindi po ito pangako. Ito po yung tanong natin na dream project. Ano po yung gusto nyo pang mangyari at maggampanan ninyo bilang kapitan, magkataon na uulit pa kayo ng termino and for the next term and for the other years to come pa, Cap, na magkakaroon, at least meron kayong vision in your mind na po pwedeng ma-provide sa ating mga fellow constituents sa Salinas 2. Command center, public play area, sports complex. Napakahalaga po nito. At napakahalaga po ng ating mga kapitan ay may pangarap. Ibig sabihin po nito, hindi sila hihinto. Hanggat hindi natutupad yung pangarap na yun, para ma-serve sa ating mga fellow constituents ay tuloy-tuloy ang paninilbihan at pagsaserbisyo natin. Cap, to ask you, maaari po ba kayong magbigay any message para sa ating mga kabarangay, sa lahat ng nanonood, sa ating mga kaibigan at sa lahat po ng viewers natin ngayon? Panatiliin po natin ang kalinisan, katahimikan at kapayapaan dito sa ating barangay. Mahalin po natin ang isa't isa tulad po ng pagmamahal ko sa inyong lahat. Dahil naniniwala po ako dito sa nagkakaisang Salinas 2, walang imposible. Maraming salamat po. Grabe, no? Short but brief talaga yung ating message. Patuloy na mensahe ng pagkakaisa para sa Barangay Salinas 2. At habang nanonood po ako, pinapakinggan ko yung mensahe ni Cap Mark. Talagang sa comment section din natin, may message din. May closing message din talaga itong mga taga-comment section natin. Sabi po ni Rojim Olasiman, mula sa Salinas 2 MGT Fire, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Cap, sa walang sawang suporta at pagbibigay ng seminar training. Provide ng mga equipment para mapabilis ang mga tulong di lang sa AOR natin, kundi na rin sa mga kalapit na lugar. Maraming salamat po from Cariñoso Fire Volunteer. Cap, hanga po ako sa ginagawa mo sa barangay. Salamat sa lahat. Mula po kay Veronica Capon at mabuhay Cap Mark. Mula naman po kay Tess Galang Bautista. Grabe po, talagang ito po ay nangangahulugan lang ng mga good impressions mula po sa inyong leadership. At baka kayo, Cap, kasi ako binabasa ko yung nasa comment section meron kayong gustong i-shout out or meron kayong gustong batiin ngayong araw na ito? Siyempre, nais kong pasalamat unang-una, nais kong pasalamat sa ating butihing Mayor Strike sa walang sawang pagtulong po dito sa aming barangay at siyempre dito sa mga staff ng Bacoor TV channel ng What's Cap. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa inyong napakagandang studio. Grabe naman po. Maraming salamat din po, Cap. Such a privilege na meron po kami na mapagsilbihan po ang Barangay Salinas 2 sa abot ng ating makakaya to kahit papano po promote ang ating mga services sa ating mula po sa ating mga barangay. At syempre, maraming salamat po sa mga kasamahan natin na live, very active. Kanina pa nagtatawanan sa gilid mula sa Sep Hooray natin. At kanina pa po nagkakalabitan lalo nung bandang message na ikaw yun, ikaw din yun hindi pala. At least po alam ninyo talaga na ang kapitan natin 100% ang binigay na support at patnubay para sa ating Barangay Salinas 2. Ayan, baka kayo po mayroon kayong gustong i-shoutout, ipahabol Kagawad, may i-shoutout pa kayo yung mga pamilya niyo ho. Opo, baka ako binabati ko yung nanay ko tsaka yung mga kabarangay at ang aking mahal na asawa tsaka anak. Yun lang po. Sep! Ayun po. Grabe, iba talaga ang energy ng Barangay Salinas 2. Muli po, maraming salamat po sa ating punong barangay, Kapitan Mark Guerrero Torno ng Salinas 2. Thank you so much po, Cap.
At sa lahat po ng nanonood sa atin ngayong araw na ito, ngayong Holy Wednesday, sa lahat po ng supporters natin at kasama sa studio, at sa lahat po ng personnel na available po dito ngayon sa Bacoor TV channel, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta at pagganap sa ating gampanin at sinumpaan na maninilbihan tayo sa ating mga kapwa Bacooreño hanggang sa abot ng ating mga makakaya. Sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad. At sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Ngayong mahal na araw, tayo po ay magnilay-nilay. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Para sa ating mga Bacooreño, ito po ang WhatsApp dito sa Usapang Bacooreño. Ako po si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw po. Abangan niyo po muli ang Usapang Bacooreño dito lamang sa Bacoor TV channel. Magandang araw po at maging ligtas ang lahat. Thank you so much po. Grabe no talaga naman. Thank you so much.